Sige po, let's open our Bibles sa Genesis chapter 4. We will pick up this morning, Genesis chapter 4. And the title of our message this morning is Mercy in Judgment. Habag sa panahon ng paghatol. So we will continue sa ating study dito po sa book of Genesis, lalo na dito po sa chapter 4. But let's go back po muna ng sandali kung ano nangyari sa kwento. So, sa unang dalawang chapters, nakita natin kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng Diyos bilang creator. So, we know na nilikha ng Diyos ang mundo sa pamagitan lamang ng isang salita. Sa salita lamang ay nalikha ang lahat ng bagay. Nakita rin natin na maayos at maganda ang lahat ng kanyang nilikha. Nakita rin natin kung ano ang lugar at tungkulin ng tao sa kanyang plano. At pinagkalooban niya sila ng sapat na pangangailangan at malinaw na utos. You remember kung anong utos ng Diyos sa kanila? May isang bagay lamang na hindi dapat nilang gawin. At nakita rin natin kung gaano kahalaga at kaganda ang relasyon ng tao sa Diyos sa isa't isa. Sa Genesis chapter 3, nakita natin ang temptation ng serpent, ang pagsuway ni na Adan at Eva, and ang epekto ng kasalanan sa tao, sa kanilang relasyon at sa buong creation. Nalaman din natin kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang katarungan at mercy sa pag-deal sa kasalanan ng tao. And now, dito sa Genesis chapter 4, makikita natin kung paano nagpatuloy ang kasalanan ng tao sa pamagitan ni Cain at Abel na kanilang mga anak. And the story shows kung gaano kalala ang epekto ng kasalanan kapag hindi ito nilalabanan. But it shows us also na about sa mercy, despite ng kasalanan ng tao, it shows here about sa awa at kabutihan ng Diyos. If somebody would tell you na I don't see mercy, I don't see grace in Old Testament, mali po yan. Hindi po totoo yan. We can see grace pa rin sa Old Testament. Kahit maraming mga command, utos sa Old Testament, sa Lumang Tipan, makikita pa rin natin ang awa ng Diyos, ang kanyang biyaya at ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng pagkakamali ng tao. So, may I invite everyone to stand up as I read the Word of God bilang paggalang po sa salita ng Diyos. And I will read verses 1 to 16. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito, at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Yan sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais ditong pagharian ka. Kaya kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong Abel? Ang kapatid mong si Abel. Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar
sa silangan ng Eden. Maaari na po kayong umupo. Maraming salamat po. So first, let's look at how our text established about sa pagkakaiba ni Cain at ni Abel. Okay? Sa Genesis chapter 4 verses 1 to 5, you will notice na sinabi dito, ipinanganak muna. Sino ang unang ipinanganak? Si Cain. At pagkatapos ay si Abel. Now, ang isa pang pagkakaiba na mapapansin natin, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Ngunit hindi tinanggap ang handog ni Cain. So first, we see here the difference between Cain and Abel. So, paitulutan niyo pong basahin kong muli. Verse 1, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. So pinangalanan ni Adan at Eva ang kanilang unang anak na Cain. Ang pangalang Cain ay kahawig ng pandiwang, acquired, na ibig sabihin ay nakuha, ibig sabihin ay pag-aari. Kaya ang pangalan niya ay sumasalamin sa hope ni Eva. Parang sinasabi niya, natanggap ko na siya mula sa Panginoon. So ang simula ng buhay ni Cain ay puno ng hope at promise. So tiningnan ni Eva si Cain bilang espesyal na kaloob mula sa Panginoon. And perhaps iniisip niya na ito'y konektado sa promise ng Diyos. If you remember sa Genesis chapter 3 verse 15 na sinabi diyan na sa supling ng babae, ang supling ng babae ang dudurog sa ulo ni Satanas. And so perhaps she's expecting na si Cain ang ipinangako na tagapagligtas. But gaya ng ating alam, hindi siya, kundi si Jesus Christ. Sapagkat si Cain ay isang mamamatay na tao, hindi anak ng Diyos, kundi anak ng Diablo. Maliwanag na sinabi sa aklat ni Apostle John, sa 1 John. Now, sa Genesis chapter 4, verse 2, pinakilala naman sa atin ang pangalawang anak ni Adan at Eva. Tingnan niyo po, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. So, now, ang pangalang Abel ay mula sa salitang Hebreo na nangangahulugang breath or vapor, hininga or singaw. That means temporary. Ginamit ang salitang ito sa Psalm chapter 144 verse 4 and also sa Job chapter 7 verse 16 and also sa James, if you remember, ng buhay ng tao ay parang vapor. To describe kung gaano kaikli ang buhay ng tao. And so, sa case ni Abel, tunay na maikli ang kanyang naging buhay. Tama ba? Sa Genesis chapter 4, verse 2, may karagdagang informasyon about sa dalawang anak ni Adan at Eva. Notice in verse 2, naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Marangalang pagsasaka at pag-aalaga po ng tupa. Para itong pagtupad sa utos ng Diyos na pangasiwaan ang kanyang nilikha. Itinakda ng Diyos kay Adan, di ba? Tinakda ng Diyos kay Adan ang pagsasaka bilang kanyang hanap buhay, and then sinundan ni Cain ang ginagawa ng kanyang ama. If you remember, even the Lord Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo, He was dinescribe niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na magsasaka, farmer na nag-aasik ng mabuting binhi at nag-aani ng masaganang ani. Now, si Abel naman ay pastol ng mga tupa. Maraming marangal na pastol po sa lumang tipan, like si Abraham, like si Isaac, like si Jacob, like si Moses, at si David. And if you remember, di po ba, tinawag ni Jesus Christ ang kanyang sarili bilang mabuting, can you say it? Mabuting pastol. So, ang Genesis chapter 4 ay nag-start ng maganda. Binigyan ng Diyos si Adan at Eva ng dalawang anak. Si Cain at Abel ay parehong mga anak ni Adan at Eva. And tiyak na parehong narinig nila ang kwento ng kanilang magulang tungkol sa buhay nila sa paradise, sa Garden of Eden at sa kanilang pagkakaalis dahil sa pagsuway nila sa utos ng Diyos. Pareho sila may magandang hanap buhay, parehong naghandog sa Panginoon. At this point, tila maayos ang lahat. Imagine, maayos ang lahat, nagsimula maayos. Maaaring umaasa si Adan at Eva na bumalik sa ayos ang kanilang buhay at maging mas mabuti ang mga bagay mula rito. Ngunit hindi ito ang nangyari. For those na nakabasa na ng kwento, alam niyo kung ano ang kabuuan.
Ngunit hindi ito ang nangyari. Nag-start ang problema, nagsimulang mangyari ang problema nang magsimulang maghandog si Cain at si Abel sa Panginoon. So, now their difference, pagkakaiba nila, let's go sa dalawang handog. Okay? Verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. So, in-emphasize ni Moses dito ang quality ng offering ni Abel. And verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. So, inihandog ni Abel ang pinakamainam sa kanyang kawan bilang tanda ng kanyang pananampalataya at reverence sa Diyos. Hindi natin nabasa dito sa chapter 4 na iniutos ni God kay Cain at Abel na ang paghahandog bilang pagsamba. But for sure, we know that man is created to worship God. Amen? Ang tao ay nilikha upang sumamba sa Diyos. Kung hindi natin sinasamba ang tunay na Diyos, then sasamba tayo sa ibang bagay. Did you get that? Kung hindi natin sinasamba ang tunay na Diyos, then sasamba tayo sa iba. Sa Genesis, makikita natin ang simula ng tama at maling pagsamba. So naghandog sa Panginoon sina Cain at Abel. Ngunit magkaiba ang naging tugon ng Diyos sa kanila. Look with me sa verse 4 po. Balikan po natin. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So again, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit hindi naman kay Cain. Kaya ang tanong, bakit tinanggap ng Diyos si Abel at ang kanyang handog, ngunit tinanggihan si Cain at ang kanyang handog? Perhaps tinanggap ng Diyos ang handog. Ito yung common na naririnig natin na some teachers, scholars believe na tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel dahil may dugo. But hindi ito sinabi dito sa binasa natin. Okay, that's what the scholars believe. That's what the other teachers believe. But hindi natin mababasa dito sa chapter 4 na itong dahilan kung bakit tinanggap ng Panginoon. And they look at as a shadow sa dugo na tumigis doon sa cross ng Kalbaryo mula kay Hesus Kristo. But ang malinaw lamang ay inihandog ni Abel ang pinakamainam sa kanyang natanggap mula sa Panginoon. Ngunit hindi binanggit sa ating text kung may mali ba sa handog ni Cain. Ang malinaw ay hindi nakatuon ang Diyos sa material na handog o kalidad, kundi sa puso at ugali ng naghahandog. Malinaw sa ating teksto dito. Alam na niya kung anong gagawin ni Cain. Alam niya na kung anong puso ni Cain. Okay? Hindi sa handog ang pangunahing problema, kundi sa puso ng naghandog. Ang tao tumitingin sa panlabas, ngunit ang Diyos tumitingin sa puso at tumatanggap ng gawa na may pananampalataya. For some, sa book of Hebrews, sa New Testament, pinaliwanag kung bakit tinanggap ang handog ni Abel at kung bakit hindi tinanggap ang handog ni Cain. Let me read it for you, Hebrews chapter 11, verse 4. Sabi dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Take note, dahil sa pananampalataya ng Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. So, naghandog si Abel sa Panginoon, sa Diyos, dahil siya ay may tunay na pananampalataya. Inihandog niya ito ng may pananampalataya. Samantalang, tinanggihan ang handog ni Cain na nagpapakita na bagamat siya ay sumasamba sa Diyos, wala naman siyang tunay na pananampalataya. Hindi siya lumapit sa Diyos ng may pananalig. Nakita niyo po dito? So, yan maliwanag dito sa book of Hebrews. Maring ang isang tao ay nagsisimba, maring ang tao ay sumasamba, ngunit ang tanong ay, tunay ba siyang mananampalataya? Sapagkat ang pagpasok sa simbahan at pagsamba ay hindi automatic na nangangahulugang may tunay na pananampalataya ang isang tao. Did you get that? Maring panlabas lamang ang lahat ng ginagawa. Like ng mga religious leaders sa panahon ni Jesus, di po ba? Maring panlabas lamang ang lahat ng ginagawa. Ngunit kung hindi siya pinanganak muli, na born again, hindi na bago ang kanyang puso at walang personal na relasyon sa Diyos, then everything is external na ginagawa nila at magiging panlabas. So, it's all about religious things.
mga ginagawa, and hindi ito ang tunay na pagsamba. Let me read Hebrews chapter 11 verse 6 po. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, hindi ang handog ni Abel ang that made him righteous. Okay? Hindi yung handog niya. Naging matuwid si Abel, maliwanag sinabi sa scripture, naging matuwid si Abel dahil sa kanyang pananampalataya. Tinanggap ng Diyos ang kanyang handog bilang kalugod-lugod at katanggap-tanggap. So, ang handog ay patunay lamang po ng kanyang pananampalataya. Pinakita ng Diyos ang pag-approve niya dito. Tinanggihan ng Diyos ang handog ni Cain dahil ang problema ay nasa kanyang pagkatao, hindi sa handog mismo. Pinakita dito ng kanyang mga kilos sa pagkatapos ng kanyang pag-aandog. You remember, for those who read the story, pagkatapos ng pag-aandog, ang kanyang action nagpapakita na siya po ay walang pananampalataya, hindi siya nagtiwala sa Diyos. Galit na galit siya. Puno ng galit ng kanyang puso. And he is not righteous before God. At the end, sa verse 5 po ng chapter 4, sinabi po dito, dahil dito, Genesis chapter 4 verse 5 sa katapusan po. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So, dinescribe ang reaction ni Cain dito. And even though kusang ibinigay niya voluntary, na binigay niya ang kanyang offering, but he expect favor from God in exchange sa kanyang ibinigay. Isn't it? May mga tao na they doing something for the Lord and they are expecting in return. Usually, yun po ang ating nais. Kapag may ginawa tayo na magandang bagay, then gusto natin may favor din na kapalit. And so, nang hindi niya ito natanggap, what happened? Ano yung reaction ni Cain? Nagalit siya. Hindi niya nakuha ang gusto niya. Mas lalo siyang nagalit na makita niyang tinanggap ng Diyos ang handog ng kanyang kapatid habang tinanggihan ang sa kanya. So, kitang-kita rin sa kanyang mukha, ang sama ng loob. Alam niyo yun, di ba? Kapag galit na galit ka, makikita yon sa appearance mo, sa mukha mo. Ayos ka lang? Oo. Pero yun sa mukha, alam mo na hindi ayos. Dismayado at galit na galit. Now, let's go sa dalawang choices ni Cain. So, una, ang pagkakaiba ng dalawa. Pangalawa is, nakita natin ang dalawang handog. Now, let's go. Tingnan natin verses 6 to 8, dalawang choices ni Cain. Maring sana, di ba, galit na galit, nakita ng Diyos kung gaano siya nagagalit, nakita niya yung reaction ni Cain. Maring sanang gawin ng Diyos na parusahan si Cain dahil sa kanyang maling handog and then sa kanyang reaction. But God is so kind. Hindi po ba? God is gracious. And so, He gave warning kay Cain para mabigyan siya ng pagkakataong gawin ang tama at hindi maging huli ang lahat. Isn't it? Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Nagbibigay siya ng mga babala para gawin natin ng tamang pagpapasya at hindi maging huli ang lahat. Verse 6, kaya sinabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Remember, okay? Remember, kapag like sa Garden of Eden, hindi nagtatanong si God kay Adan at Eva na parang walang alam. Okay? At dito rin, hindi nagtatanong ang Diyos na parang walang alam. God is an omniscient God. Ibig sabihin, alam niya ang lahat. But He's posting this question, giving this question, para matulungan ang listener na mag-isip at pumili ng tama. Gumawa ng tamang pagpapasya. And so kapag nakipag-usap ang Diyos sa iyong puso, nagbibigay ng babala siya sa pamagitan ng, paano siya nagbibigay ng babala? Sa pamagitan ng kanyang mga salita. So ito ay upang hindi ka makagawa ng mga maling desisyon pagpapasya sa buhay mo. And so that ang buhay mo ay mabless, mapagpala ang iyong buhay. Now, pinakita niya kay Cain ang dalawang posibleng daan na maaaring niyang tahakin. Look with me, verse 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. So, bagaman tinanggihan si Cain, na natiling mahabagin ang Diyos sa kanya. Ang kanyang mga tanong ay, it shows about sa problema na nasa kanyang sarili. Ang may problema ay si Cain mismo. Hindi pa hinihikayat niya si Cain na dito sa kanyang babalay. Di ba hinihikayat niya si Cain na
tahakin niya ang tamang landas, gumawa ng pagpapasya. And so, he wants Cain to do what is right. Binigyan niya ng babala about sa kasalanan na nag-aabang. And so, kailangan niya magpasya. And kailangan niyang maging accountable sa kanyang pipiliin sa kanyang buhay. Hindi niya kailangan na sumunod sa kasalanan dahil may biyaya ng Diyos upang labanan ang temptation. Amen? Kung may mga temptation, nandyan din ang biyaya ng Diyos upang malampasan natin ang mga pagsubok o temptation sa buhay natin. Maliwanag, sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. So, he could do what is right. Maaari din na mali at pag-arihan ng kasalanan kung pipiliin niya ito. Ang kasalanan, sabi ni God, ay katulad ng isang mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais itong pagharian ka. Nais itong kontrolin ka. Sinabi ng Diyos, kaya kailangan mo mapaglabanan mo ito. And kung i-ignore mo lang ito, pababayaan mo, then it will destroy you. Sin will destroy you. But despite ng warning na ibinigay ni God kay Cain, sinadya ni Cain na suwayin ang utos ng Diyos. Suwayin ang babala ng Diyos, Verse 8, tingnan niyo po. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. So, again, imagine with me, the story, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel na pumunta sa bukid, and doon pinatay niya ang kanyang kapatid. This shows kung gaano talaga katigas ang puso ng tao kung pinipili niya talagang mamuhay sa kasalanan. So it started, again, let me bring you back, it started sa pagsamba, ngunit dahil wala itong tunay na pagpapalaga sa Diyos, reverence sa Diyos, now ito sa paggawa ng masamang gawa. And like Eve, you remember, madali siyang na-deceive, nahikayat ng serpiente. Si Cain naman ay hindi napigilan, hindi talaga nagpapigil sa babala ng Diyos. Plinano niya na patayin ang kanyang inosenteng kapatid. So, again, mula sa offering, mula sa handog sa Diyos, nauwi sa pagpatay. And the lesson, mabilis talaga magbago ang puso ng tao kapag pinili ang kasalanan. It's like, may mga tao na kahit pagkatapos magsimba, pagkatapos mag-Bible study, they were given warning, binigyan sila ng babala mula sa salita ng Diyos, pero may mga tao pa rin na pinipiling mamuhay sa kasalanan kaysa sa kalooban ng Diyos. And so, God confronted Cain. Kinumpronta siya at tinatulan ng Diyos in verses 9 to 12. So, gaya ng paglapit ng Diyos kay Adan, if you notice, na nagkasala si Adan, lumapit si God, na kung saan, na may habag, may grace, na ganun din ang kanyang paglapit kay Cain sa kabila ng kanyang pagkakamali. Sa kanyang kasalanang ginawa. Verse 9, tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Do you think na hindi alam ni God ang ginawa ni Cain? Of course, alam ng Diyos. And so now, nagsinungaling si Cain at tinanggihan ang kanyang accountability, ang kanyang ginawa. Verse 9, sumagot siya, hindi ko alam bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid. So habang sina Adan at Eva, remember, pinasa ang kanilang kasalanan, di ba? Hindi ko kasalanan niya, turo-turuan sila, di ba? You remember, pag nakagawa ng kasalanan, turo-turuan. They did not admit na ang kanilang nagawang kasalanan. Si Cain naman, nagsinungaling at hindi inako ang kanyang kasalanan. Walang kahit isang salita ng pagsisisi. But we know na hindi niya maluloko si God. Look with me sa verse 10. Ang sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. You remember, isinumpa ang lupa dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva. So, ang tao ay kailangan na magtrabaho, magpapawis. Now, ang lupa ay nabahiran ng dugo ng tao. Lalo na, we see here na ang sariling kapatid ni Cain, na si Abel, ang dugo ay sumisigaw sa Diyos para sa katarungan. And so God confronted Cain and binigay sa kanyang hatol. Verse 11, sinusumpa kita ngayon
At hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumalak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-ani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. So, God cursed Cain. Bungkalin man niya ang lupa upang tamnan, hindi siya mag-harvest, wala siyang matitirhan, magiging lagalag siya sa daigdig. Hindi pinatay si Cain. You notice, hindi pinatay ni God si Cain because of His great mercy. Diba? There are times na, like sa panahon ni Moses, na mga nagrebelde, nag-against kay Moses at kay God, diba? Nilamon kaagad ng lupa. You remember? But here, it started with mercy. Sa Genesis, makikita na natin kaagad ang mercy ng Diyos. Sa pagkakasala pa lang ni Adan at Eva, makikita natin ang mercy ni God, ang grace ni God. And you cannot say na walang grace sa Old Testament. Kahit mabigat ang kasalanan ni Cain, ay binigyan pa rin siya ng habag. And in verse, you notice verses 13 to 15, pinagkalooban ng Diyos ng mercy si Cain. Si Cain nagreklamo sa ginawad na parusa sa kanya. Sabi niya, God, masyadong mabigat ang parusa na ibinigay mo sa akin. Verse 13, sabi ni Cain kay Yahweh. And the same with sinful people, makasalanan na tao, makasalanang tao tayo, nagkakasala, naranasan ng consequences, and then nagrereklamo sa consequences ng ating kasalanan. Si Cain, wala kang makikita sa kanya na repentance. Sa kabila ng habag na ibinigay sa kanya ng Diyos, walang repentance. At ang mapapansin lang natin dito ay puro panghihinayang sa parusa. Ang bigat ng parusa. Puno ng awa, self-pity sa sarili. Kawawa naman ako, ang bigat ng parusa mo, God. And natatakot sa kaparusahan. But again, nakikita natin dito na sa maling pagpapasya sa kasalanan, pamumuhay sa kasalanan, mayroon palaging consequences. Verse 14, ngayong pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin. Napaka-reklamador ni Cain sa consequences. But instead na parusahan siya ng Diyos ng tuluyan, ibinigay ng Diyos ang kanyang mercy, another grace. And God said, okay, Cain, bibigyan kita ng tanda, may marka ka para maproteksyonan ka sa mga taong papatay sa iyo. Isn't it? Yan ang sinabi sa, for those na alam mong story. Binigyan ng marka, tanda si Cain bilang protection sa kanya. Verse 15, hindi sagot ni Yahweh, paparusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. So bagaman binigyan siya ng awa, pinili pa rin, hindi kayang masakit na ang nakakalungkot na ginawa ni Cain. Imbis na sana ang taong nagkakasala ay lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran, mag-repent sa kanyang kasalanan, magsisi, tumalikod, mas lalong lumapit sa Diyos. Pero ang itong nagkasala si Cain ay lumayo. Sa halip na lumapit sa Diyos, ay lumayo sa Diyos. At, nakikita rin natin na may mga nagkakasala na imbis na lumapit, mas lalong lumapit sa Diyos, ay lumalayo. Lumalayo sa Diyos. And so, that's what we see in verse 16. Lumayo si Cain sa presensya ng Panginoon, verse 16. Iniwan ni Cain si Yahweh. Take note. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Ang Nod, it means paglagalag. At dito, naging palaboy si Cain matapos umalis sa presensya ng Panginoon. Walang direksyon ng buhay. Miserable ang buhay. Magulo ang buhay nang hiwalay sa Panginoon. Sa kabila ng awa na pinakita sa kanya ng Diyos, hindi kailanman nagsisi si Cain. Sapagkat gaya ng sinasabi ni Apostle John sa 1 John chapter 3 verse 12, huwag tayong tumulad kay Cain, nakampon ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. So, sa story ni Cain at Abel, nagsimula ang dalawang linya ng sangkatauhan. Ang seed ng babae at ang seed ng serpent. This is the fulfillment ng alitang pangako sa Genesis chapter 3 verse 15. And the same pattern na makikita natin sa buong Biblia, like sa kwento ni Noe at ng kanyang mga anak, sa salaysay ni Ishmael at Isaac,
nina Jacob at Esau, and even nang maging isang bansang Israel, nakita natin ito, ang tunggalian ng dalawang uri ng sangkatauhan, hindi lang sa loob ng Israel, kundi pati sa pagitan ng Israel at mga karatig bansa. And so, by the way, let's continue to pray for Israel, sapagkat, alam natin kung nanonood kayo ng balita, sila ang center ng pag-atake ng mga nakapalibot na mga Muslim country, di po ba? And they're protecting yung maliit nilang bansa, and we are amazed na napakaliit, parang tuldok lang compare sa mga nakapalibot sa kanila, pero makikita natin yung miracle na ginagawa ng Diyos sa bansang ito. And so, pray for them. And maliwanag sa Biblia, those who bless them will be blessed. Okay? And again, back dito po sa New Testament, makikita natin even, di ba, another example, hindi lang sa Old Testament, di ba, mga religious leader, that they are hostile kay Jesus. Galit na galit sila, and nagkasundo sila na patayin si Jesus. But we know that He died para bayaran ang ating kasalanan, nabuhay siya, and He defeated our enemy. Amen? He defeated our enemy. Dinurog niya ang ulo ng ating kaaway, which is the fulfillment sa Genesis chapter 3, through sa kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan at kaligtasan natin. Amen? Praise God. Hebrews chapter 12 verse 24, sinabi po, nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapagmana ng bagong tipan, or another word for grace, new covenant, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. So, ang blood ni Abel ay nagpapakita ng kasalanan, hatol, karahasan, at kamatayan. Pero ang dugo ni Jesus, it speaks about sa mabuting bagay. It speaks about sa kapatawaran. It's about sa cleansing. It speaks about sa awa. It speaks about sa kapayapaan. Sa cross, tuluyang nilupig ni Kristo ang kapangyarihan ng serpente at tiniyak ang tagumpay sa battle na ito. Ang Diyos ay nagwagi. We're not fighting to get the victory. We are fighting because nasa atin na ang tagumpay. Did you get that, family? So, now, pinili ni Cain ang kanyang kasalanan kaysa ang Diyos. Ganito rin ang kalagayan ng lahat ng tao po. Sa natural na kalagayan, mas gusto natin gawin ang mali kaysa sundin ng Diyos. Karamihan gustong gawin ang mali kaysa sundin ng Diyos. But, without the mercy or grace of God, hindi natin kayang mali ng Diyos. But because sa grace ng Diyos, we love God because He first loved us. Maliwanag. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbabago sa puso ng tao. Gaano man to katigas. Walang sino mang ang kusang lalapit kay Kristo because sa nature natin, ayaw natin, gusto natin ang kasalanan. Sa nature ng tao, hindi tayo lumalapit sa Diyos, sa sarili natin dahil mas pinipili nating mahalin ang kasalanan. Now, pinalala sa atin ni John sa 1 John chapter 3, sabi niya, huwag kayong maging katulad ni Cain. He reminds us, ang mensahe na ating narinig mula pa sa simula, na dapat tayong mag-ibigan sa bawat isa. Paano malalaman ng mga nasa sanlibutan, ng mga believers, na kayo ay mga tagasunod ni Kristo, followers ni Kristo, kung kayo ay mag-iibigan? If you love one another. Si Cain, masama, pinatay ang kanyang kapatid. Bakit niya ginawa ito? Dahil, maliwanag, sinabi sa Bible, na siya ay anak ng Diablo. Siya ay wicked. Samantalang si Abel, he is righteous. Not because ng kanyang ginawa, righteous dahil sa pananalig niya, pananampalataya. Sinabi ng Biblia, like, sa picture na ito ni Cain at Abel, sinabi ng Biblia, we know this, huwag kayong magulat kung kamuhian kayo ng mundo. Kamumuhian kayo sa pagsunod ninyo kay Kristo. Sa mundong ito, makakaranas tayo ng mga pag-uusig mula sa iba. But, hindi natin dapat tularan ng mundo na puno ng galit, puno ng pagkamuhi, puno ng karahasan. Sa halip, tinawag tayo ng Diyos na mag-ibigan, magpalakasan ng loob sa isa't isa, magpatawaran sa mga nagkakamali sa atin, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin.
Now, I want you to understand, si Abel ay naging matuwid. Ulitin ko, dahil sa pananampalataya. And tulad niya, tayo rin ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga sariling gawa. Galatians chapter 2 verse 16. Gayunman, alam naming ang tao pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya kami ay sumampalataya kay Kristo upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, or ang isa pang salita ng pagsunod ng kautusan is good works, mabubuting gawa. Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And in Isaiah, sinabi ng Diyos, Isaiah chapter 1 verse 18, hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kay aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Praise God. Thank you, Lord. Amen? Thank you, Lord. That means, hindi malaga kung ano ang kasalanan mo, gaano ito kasama, o ilang beses mo itong nagawa. What is important is repentance. Talikuran ng kasalanan, magsisi talikuran ng kasalanan, at ilagay ang iyong pagtitiwala kay Jesucristo. Amen? And through His blood, malilinis ka mula sa iyong mga kasalanan. And He will give you a new life. Bagong buhay. This is my question. I will pose this question to you. Kung nagsisi si Cain, tatanggapin ba siya ng Diyos? Kung nagsisi si Cain, tatanggapin po ba siya ng Diyos? Of course, yes, tatanggapin siya ng Diyos. But then, pinili niya ang maling direksyon, hindi siya nagsisi. But kung naririto ka ngayon, this morning, if you are here at, you don't know the Lord, you don't have personal relationship with Him, don't assume na palaging may bukas pa. Sabi sa James, ng ating buhay, it's like a vapor. Huwag kang kampante sa sarili mo, sabi sa James, na pupunta ako doon, gagawin ko yan, dahil no one knows. Walang nakakaalam sa kung ano mangyayari sa susunod. Only God. Ang buhay ng tao ay parang singaw, vapor. Araw-araw po may namamatay ng mga tao nga kasing edad mo, kasing edad ko. May namamatay every second sa buong mundo. But kung ikaw ay nakay Kristo na, purihin ng Diyos. Amen? Purihin ng Diyos. Rejoice sa assurance na nalinis ka na ng kanyang dugo. Sa pamagitan ni Kristo, hindi ang kasalanan ang nagtatakda ng iyong pagkatao, kundi ang ginawa ni Kristo para sa iyo doon sa cross ng Kalbaryo. Ang iyong halaga at pag-asa ay nakabase sa Kanya, hindi sa dami ng pagkukulang mo. Amen? Ngunit ang kaligtasan na nakamit natin ay hindi dahilan para maging kampante tayo sa kasalanan. Sa halip, hinihikayat po tayo na mamuhay ng tama at manatiling malapit sa Diyos. Si Cain, prideful, kaya't hindi niya tinanggap ang warning mula sa Diyos. Binaliwala niya. Nang hindi niya ito pinakinggan, pumasok po ang kasalanan sa kanyang puso, pinagharian siya, nagdala ng pagkawasak sa kanyang buhay. Sa huli, si Cain ang bumagsak at napalayo sa Diyos, samantalang si Abel ay kasama ng Diyos sa walang hanggan. Family, kapag binabalaan po tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, mapapagtitipon sa simbahan o home Bible study, iniisip perhaps something ng ganito, hindi ko kailangan ng babala ng Diyos, hindi ko kailangan ng pangaral. And that's where we start na lumalakad na sa daan ni Cain. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng pagmamalaki sa puso na nagiging sanhi na panlilin lang mismo sa ating sarili. Mapanganib po na baliwalain ang mga pangaral, ang babala mula sa salita ng Diyos. Amen? Kapag patuloy tayo na lumalakad sa kasalanan, hindi nakikinig, alam niyo po ang nangyayari, gaya yan ni Cain, tumitigas ang puso. Tumitigas ng puso at unti-unting lalayo ka na sa Diyos. Tulad ng ginawa ni Cain. And another thing dito is, about loving our brother and sister. And isa pa itong napansin ko po na dapat na bantayan natin sa ating sarili. Maaaring hindi natin patayin ang isang tao gamit ang bato.
gaya ni Cain. Ngunit maaari nating gawin ito sa pamagitan ng ating dila. Binalaan tayo ng Biblia na may kapangyarihan ng dila na magdala ng buhay o kamatayan. Proverbs chapter 8 and verse 21. Sa pamagitan ng salita, maaari nating i-destroy ang reputasyon, character, kabutihan ng isang tao nang hindi sinasaktan ng kanyang katawan. Sa kasamaang palad po, marami sa mga tumatawag na sa kanilang sarili na Kristiyano, that they do this every Sunday. They come to gathering, they worship God, ngunit para bang walang nagawa silang mali, walang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. And so sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa, humihingi ng katarungan. But they don't listen. Hindi nila naririnig, hindi nila pinapakinggan ang tinig ng Diyos. No, why? Dahil pinapatigas nilang puso at matigas ang kanilang puso na ayaw pakinggan ang tinig ng Diyos. Tulad ni Cain, nagtapos po siya sa spiritual na palaboy, lagalag. And there are some people na spiritual palaboy. You know what is spiritual palaboy? Hiwalay sa Diyos, walang direksyon ng buhay. Hindi lumalagaw na maging katulad ni Kristo. Remember, na ang kasalanan ay palaging nag-aabang sa pintuan ng ating puso, handang pumasok at kontrolin ang ating buhay. Kung hindi natin ito bibigyan ng tamang tugon, unti-unti tayong dadalhin ito sa landas ng pagkawasak at papalayo sa Panginoon. Kaya, sabi sa salita ng Diyos sa Hebrews, kapag naririnig mo ngayon ang tinig ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Ang tamang tugon is repentance. Pagsisisi sa iyong kasalanan at pagtalikod. Ngunit kung aayaan mo pumasok ang kasalanan at pagharian ka nito, dadaling ka nito papalayo sa Panginoon. Isang buhay ng pagkaligaw, kaguluhan, kawalan ng kapanatagan at pagkawasak. And so, huwag mong hintayin na maging huli ang lahat sa buhay mo. Piliin mong pagsisihan at talikuran ng kasalanan na iyan. And remember na ang tanging handog na tinatanggap ng Diyos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan is through the sacrifice of Jesus Christ. Through His blood. Ang kamatayan sa cross bilang ganap, perpektong handog na tinatanggap ng Diyos para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Para sa ating kaligtasan. Through Jesus, we can be forgiven. Through Jesus, we can be cleansed. And through Jesus, tayo ay maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? And so, we come to Him ng may pananampalataya. Without faith, family, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. And so, trust Jesus. Trust what He has done for you on the cross. For the forgiveness of your sin. At para sa buhay na walang hanggan. Amen. So let's take a moment. I will give you a time to talk to God sa inyong upuan. Just talk to God. Examine your heart. Examine your heart. Because after this, we will have communion. And we want to honor God. Amen. In response sa message ngayong umaga, just talk to God. It's between you and God. Kung may warning, listen to that warning. Kung may kasalanan na ipinapakita sa iyo ng Diyos, then repent. Ask forgiveness. And if may mga tao na hindi mo pa napapatawad, remember God has forgiven you. At sino tayo para hindi magpatawad sa ating kapwa kung mas malaki ang natanggap natin sa Diyos? And so talk to God. If you need forgiveness, if you need cleansing, ask God. If you want to be set free, if you need help, God has a mercy, God has a grace para sa iyo, para tulungan ka. Mapagmahal at maawain na Ama, salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon po na marinig ang iyong salita ngayong umaga. God, help us na huwag maging tulad ni Cain na puno ng galit. Lord, kung mayroon man dito na may kinikim na galit, help them, Lord, na ma-set free sa galit na ito.
Huwag mo hayaan na maging katulad kami ni Cain na walang pag-ibig. Huwag mo hayaan na maging katulad kami ni Cain na pinili ang kasalanan kaysa sundin ang iyong kalooban. God, make us like Abel na lumapit sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. And so Lord, we come before you na nagpapakumbaba. At lumalapit din kami na may pagtitiwala, pananampalataya. We believe, Lord, na dahil sa ginawa ni Jesucristo, ang aming Panginoon, doon sa cross, through His blood, we can be cleansed sa aming karumihan. At sinabi mo po sa iyong salita, na kung kami lalapit, if we would confess our sins to you, God, you said, you are faithful and just. Lilinisin mo kami sa lahat ng karumihan. So, God, we want to be cleansed. We come to you nang may pananampalataya. We worship you nang may pananampalataya. Lumalapit kami sa iyo nang may buong pagtitiwala. God, forgive us sa aming kasalanan. And teach us to love our brethren, to love others. Help us to forgive sa mga tao, Panginoon, na nagkamali sa amin, nagkasala sa amin. At higit sa lahat, help us to listen sa sinasabi mo sa amin, sa aming buhay. Help us to listen to your warning. Lord, huwag mo pong hayaang malayo kami sa iyo. Because we know na ang buhay na malayo sa iyo ay miserableng buhay. Ang pinagpalang buhay ay ang buhay na malapit sa iyo, Panginoon. Huwag mo hayaan na mag-take control ang kasalanan. Lord, nais namin na ikaw ang manatiling mag-take control, maghari sa trono ng aming puso. Lord, ikaw po maghari. And for those, Lord, na hindi pa lumapit sa iyo nang may pananampalataya, or those people nga nagtitiwala sa sariling kakayanan, gawa, I pray that they would come to you na magpakumbaba. I pray that they would decide na talikuran ang kanilang kasalanan. I pray na sumunod po sila sa iyo at magtiwala sa iyo. Lord, salamat po sa iyong habag. Sa simula pa lamang ay mababasa na namin ang iyong biyaya. Nang nilikha mo ang salibutan ay may biyaya na nagkasala si Adan at Eva. Sa kabila ng pagkakasala, iginawan mo, binigay mo ang biyaya. Salamat po sa iyong habag at biyaya na handog para sa bawat isa sa amin. Lord, naway hindi to palampasin ng bawat isa, kundi patuloy kaming lumapit sa iyo na may pagpapakumbaba at pagbabalik loob. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, na ang hangad mo palagi sa iyong mga anak ay kabutihan rin. Ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. At nais mo, Panginoon, na maranasan ng iyong mga anak ang mabubuting bagay na nagmula sa iyo. Panginoon, salamat din po sa karunungan na binibigay po upang sa bawat pagpapasya sa aming buhay ay piliin namin, Panginoon, ang landas na nakakaluwalhati sa iyong pangalan. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri at pasasalamat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nananalig at nananalangin na aming tagapagligtas. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi, Amen, Amen, Amen.